Salamat, Kuya Abet. Magandang buhay po sa ating lahat. Okay, the reason kaya nandito tayo ay mahal natin ang Panginoon. Amen. Okay, salamat dun sa 10 nag-amen. The reason we live is to worship God. Amen? Kaya tayo nabubuhay. Siguro ito na lang pinakaganti natin sa mga blessing na binibigay niya, yung nandito tayo sa church. So ito na lang, sana ito na lang talaga yung pinaka-bawi natin sa Panginoon dahil binibless na tayo. Amen? From Monday to Saturday, tapos ngayon, ito, kalahating araw lang naman itong hinihingi ng Panginoon. Amen? So mahalin natin ang Panginoon. Ito lang po pinaka-purpose natin. At this point, I want to introduce our guest speaker. Karangalan ko pong dalhin dito sa church natin itong ating lingkod. Siya po ay isang man of God na sa Eagles Nest po siya. Siya po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At siya po talaga ay dumanas din po ng pagsubok, matinding pagsubok po sa buhay. To the point na ayaw niya na maglingkod, pero ang Diyos ay tapat. Faithful ang Panginoon at tinutulungan siya ngayon ng kanyang mabait, suportadong may bahay. Walang ginawa kundi suporta ng pastor natin ito, si Ate Rose. Kaya natutuwa ako sa Panginoon dahil inaalaga niya ang ating pastor. So ito po ay kaibigan din po ni Pastor Rudy Pajardo, kaibigan din po siya ni Romy Valle, kaibigan din po siya ni Kuya John Polistico. At siya po ay may mga iglesia tinatayo kung saan-saan, sa Tugigaraw, sa Antique. Gusto niya akong isama sa Mindoro. Sana makasama ako, Pastor. Para at least may pinuput up siyang business doon for the ministry. So, siya na pong bahalang i-introduce ang kanyang sarili during his preaching. At karangalan ko po maging kaibigan to. Siya po ay kasama din natin sa Pastor's Fellowship every Monday morning. Siya po ay active doon. So, palapakan natin ang Panginoon sa buhay natin, Pastor. Siya po ay dapat bishop na to eh. Pastor Jimet Abalos. Pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano sinabi niyo? Sabi ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko talaga naintindihan. Well, anyway, praise God. Alam ko po na tayo nagkaintindihan sa Espiritu, kaya po sa umaga pong ito ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Una po kay Pastora Fe sa pagbibigay po ng pag-welcome po. For giving me a chance para po makapagbahagi dito po sa ating church. Sa umaga pong ito. Ewan ko po kung kailangan kong dagdagan ng aking introduction sa pagpapakilala ni Pastor Boy sa akin, sapagkat hindi naman po masyadong kahabaan ang listahan ng aking pong nagawa, dahil hindi naman po ganun kataas. No? But anyway, I'm a senior pastor ng the Eagles Nest Mission and Ministries. Isa pang maliit na simbahan. It's more on mission. At meron po kaming gawain sa Cagayan, sa Tugigaraw po, sa Quezon City, sa Mindoro, sa Antique, sa Bulacan. O, kaya po, it's just a small church. It's a community church lang po halos, or family church. Pero what matters to me is that nagagawa ko pong paglingkuran ng Panginoon. Ako po ay nakapaglilingkod sa Panginoon in a way na talaga pong masasabi ko po na ang layunin ng Diyos sa aking buhay ay nagagawa ko po. Isa pong napakahalagang bagay po sa ating buhay ay ang magawa natin ang kalooban ng Diyos. I do believe that the purpose of God is more important than the plans of man. Sabi po yun sa aklat ng Proverbs 19:21. Mahalaga po ang purpose ng Diyos. Bakit po? Pag hindi po natin nakuha at hindi natin nagawa at naganap ang layunin o ang purpose ng Diyos,
tayo po ay para bagang wala pong silbi ang buhay natin. The greatest tragedy in life, sabi po ng aking mentor, na ang pangalan po ay si Dr. Miles Monroe. Sabi niya na gano'n, that the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Isang napaka-trahedya po na bagay na maranasan ng tao ay hindi po ang kamatayan, kundi ang mamuhay ng walang layunin o walang purpose. Kaya po, nabanggit ko kanina ni Pastor Boy na nakaranas po ako ng matinding pagsubok sa buhay. Yes, to the point na hindi naman po tumalikod sa Panginoon, kundi ayawan ko ang pagkakatawag sa akin bilang pastor. I have been a Christian for more than 3 decades. Ako po ay Kristiyano at pastor sa ng mahigit na pong 3 dekada. I got born again nung ako po during my college days. At I've experienced many trials and sufferings and testings. At ngayon nga po kasama ko ang aking may bahay. She's right over there. Ano po? Yan po. Mrs. ko po yan, hindi ko anak yan. I have a very young wife. Sa naranasan ko pong mga pagsubok sa buhay that I almost gave up the ministry, and yet ang Panginoon po tinawag tayo. And then I began to realize and I began to understand the calling and the purpose of God in my life. At dito nga po, I began to search and study and go back to the Scripture. Bumalik po ulit ako sa Scripture. Bagamat ako po ay mahigit 3 dekada ng Kristiyano, ay kailangan bumalik uli ako when I discovered a new thing in my life. At ito nga po yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. And pardon me po, hihingi na po ako ng paumanhin sa inyo ngayon. Sapagkat ako po ay maaaring maaari po akong mag-violate ng pang-11 utos. Maring nagtanong kayo, ano yung pang-11 utos? Alam po lang po ninyo, 10 lang po ang utos. I may be violating the 11th commandment. Pastor, ano ba yung pang-11 utos? Ito po yung pang-11 utos. Mapalad ang nagtuturo ng maiksi sapagkat sila'y naiimbitang muli. Don't clap! Ibig sabihin nito, kailangan ako magturo ng maiksi. I-violate ko nga po yun eh. Yun ang maaaring maging kasalanan ko sa inyo. So don't clap. Kung pagpalakpag po yan, ibig sabihin, tapusin mo kaagad, Pastor. Sabi ni Pastor Boy sa akin kanina, meron namang relo dun sa taas. Nakita ko nga po, meron nga. Well, anyway, umpisa na po natin. And I will be sharing to you a very controversial, not really controversial, but isang scripture sa Biblia that we may not be well versed of o hindi tayo masyadong familiar. Let me sandali lang pa. Mahirap talaga pag hindi mo computer ang gamit mo. Okay, ito na ang asawa ko. To the rescue na yung asawa ko. Alright. Magbibigay lamang po ako sa inyo ng salamat asawa ko.
Minsan nga, nung ako ho ay kami ho ay nasa ospital, my father-in-law just passed away nung last week po. Last week, my father-in-law just passed away at siya po ay cremate. Ano po, may lahing Chinese po kasi ang misis ko. Cremate po siya last Tuesday, pero ang libing po bukas. I know it's quite hard for you to understand, but cremate po nung Tuesday, ang libing bukas. Kaya, mamaya nyo na lang ako tanungin. But anyway, I'll be sharing with you a very, very simple and very familiar verse in the Bible that maybe if you will be asked some questions about it, o kung kayo po ay may matatanong tungkol dito, baka katulad nyo din po ako noon na hindi ko rin po maipaliwanag. And I would like you to open your Bible. Ayan po. I would like you to open your Bible in the book of Matthew chapter 6 verse 33. My topic will be about the kingdom or the kingdom of God. Ayan po. My topic will be about the kingdom or the kingdom of God. And I would like you to read with me silently in your place, sa inyong pong mga upuan, Matthew chapter 6 verse 3. And I know, alam niyo na ito. Amen? Sino hindi nakakaalam? Alright, everybody knew Matthew 6:33. And sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulitin ko, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, God will bless the reading of His word. Very familiar verse, but when I was asked one time, what is the kingdom of God? Ito po kasi madalas na ginagamit natin sa church pag yung isang kapatiran ay hindi niya inunang pumunta sa church at siya ay i-review kayo, nasasabihin na gano'n, oh, you have to seek first the kingdom. Di ba? Para bagang the church is the kingdom of God. Pero, di ba ang church, ang tawag sa church ay body of Christ? Di ba ang church ay body? So, the body is different from the kingdom. Kaya lang, akala kasi natin, na pagbabalik-baliktad natin, na ang church activity o ang church mismo o isang mission is the kingdom. Hello? Now, I have a goal and I have a motive nung ako po'y pumunta rito. And that is to confuse you. And that is to confuse you. But my main motive is really to transform you from being a religious Christian to a kingdom citizen. Wala po munang babato sa akin pagkatapos po. Huwag niyo po muna akong babatuhin. Pagkatapos na lang po. But I'll be telling you about the kingdom of God. And I've been studying this topic or this subject. Kasi po, ako po yung nakapag-aral ng konti, undergrad po, sa isang Bible school dito sa Quezon City. Ako po ay nakapagturo din sa isang Bible Training Institute. But sa mga nakakausap kong mga graduate ng Bible School, wala po akong narinig sa kanila na meron silang subject tungkol sa kingdom of God. Bypassing, nadaanan na siguro, pero hindi isang subject about the kingdom.
Kaya kung tatanungin natin ang maraming Kristiyano, what is the kingdom of God? Hindi na po natin may paliwanag. At dito nga po, ay gusto kong ibahagi ang maliit na nalalaman ko tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. But let me just lay down some foundations here. Una po, number one is the most misunderstood person is God. Hello? The most misunderstood person is God. Kung meron man pong hindi talaga maintindihan at maipaliwanag, yan po ang Diyos. Bakit? Because most of the time, every time na tayo po ay pag-uusapan natin tungkol sa Diyos, we associate God with religion. Hindi po natin pwedeng mapag-usapan ng Diyos nang hindi itatouch ang religion. Amen? If you agree. Pero, mag-usap kayo ng mga kaibigan mo, ka-eskwela mo, ka-opisina mo, kabarkada mo, you talk about God. And you are talking about religion. Kung ang Diyos will be confined only to religion, ano ang pag-aalam ng Diyos pagdating sa tinatawag na gobyerno? Ano ang pakialam ng Diyos sa tinatawag na pamilya if God will be isolated or will be confined only doon po sa tinatawag na relihiyon? God is the most understood person. Pero gusto ko ipakilala po sa inyo, sino ang Diyos na ito? Doon po sa Psalm chapter 24, verse 7 hanggang verse 10. Ang sabi po dito, lift up your head, O ye gates, and be ye lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Selah. Who is this King? Ang tanong po rito ay, is a king a religious person? Iba tingin niyo sa akin talaga ngayon. Ang tanong ko po ay, ang hari ba ay isang relihiyosong persona? Sasabihin niya, hindi. So, sino raw ang King of Glory? The Lord. It is God Himself who is the King. God is not a religious personality. Siya po ay hari. In fact, if you remember the first Christmas, ang hinanap ng mga pantas ng wise men ay hindi isang pope, hindi isang bishop, hindi isang monsignor. Ang hinanap nila ay hari. Ang sabi, where is he that is born king? And referring to Jesus Christ, nakakalungkot lamang po, we reduce the Lord Jesus Christ na katulad po ng ibang mga nagpundar ng mga relihiyon. Alam nyo, sometimes nakakasakit po ng loob na malaman o marinig sa ibang mga tao na ang ating Panginoong Hesukristo ay maihahalin tulad o maipapantay lamang sa mga nagpundar ng iba't ibang relihiyon. Medyo usap po tayo ng mabuti dito. Sino ang nagpundar ng Seventh-day Adventist?
isang tao. Sino nagpundar ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o ang Mormon? Smith. Sino nagpundar ng Iglesia ni Cristo? Sino nagpundar ng Jehovah's Witness? The question is, sino ang founder ng Christianity? Which is our religion. Anybody here has an answer? Who is the founder of Christianity? And yet, we attribute na para bagang ang founder is Jesus Christ. But take note. But wait, there is more. Where can you find in the Bible that Jesus Christ ever instituted, organized, established a religion called Christianity? Jesus Christ never established a religion called Christianity. Ni hindi siya sumali sa relihiyon ng panahon yon. And also, ang relihiyon ang nagpapako sa kanya sa krus. I will be confusing your mind, but I would like you to think all over again. Kasi nasasaktan po ako pag ang ating Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay naihahalin tulad na kahilera siya sa mga nagpundar ng relihiyon. Naipapantay siya kay Buddha, naipapantay siya kay Confucius, naipapantay siya kay Smith, naipapantay siya sa may iba't ibang mga nagtatag ng relihiyon. Samantala, ang sabi ng Biblia, wala siyang katulad. He is beyond compare. And yet, we as Christians allow the people na ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay maipantay lang sa kanila. Ako po, itinilaga ko ng sarili ko, I will never allow my Lord, my King, the Lord Jesus Christ, na nasa level ng mga relihiyon. Because I believe, as I look at the Scripture, hindi po nagtatag si Jesucristo ng relihiyon. Siya po ang pinaka na-misinterpret nating persona, ang ating Diyos. God is not limited only sa religion. God is not limited sa relihiyon. Number 2, the most misinterpreted book is the Bible. Sama na lang tingin niyo sa akin. Maybe ngayon lang po siguro kayo makakarinig ng ganito. The most misinterpreted book is the Bible. Bakit po? Because we look at the Bible as a religious book. Mag-ingat ka, Pastor, sa sasabihin mo. Sabi nila, at sabi natin, the Bible is the law of God. Amen? Ulitin ko ha. The Bible is the law of God. Is the law a religious term? Ang batas ba ay isang salitang pangrelihiyon? Ang sabi natin, ang Biblia ay combination ng Old Testament at New Testament. Ang sabi nila, it is Old Testament or Old Covenant or New Covenant. Ang covenant ba on Testament is a religious terminology? Hindi. It is a legal term. It means contract, covenant.
That's why, ang sabi natin, the Bible is the law of God. Indeed, the Bible is the Word of God. And the Word of God is the law of God. And the law of God is a law to God. Ang batas ng Diyos ay batas sa Diyos mismo. Ibig sabihin po nito, kung ang salita ng Diyos ay batas, ito ay batas hindi lamang po sa kanyang nasasakupan, kundi ito ay batas din sa kanya. Ibig sabihin po nito, anuman ang naisulat o anuman ang lumabas sa kanyang bibig, susundin niya rin yun. He cannot be over and above His Word. Ulitin ko. Anuman ang nakalagay dyan sa hawak ninyong Biblia, anuman ang pangako na nakalagay dyan sa Biblia, batas ito na dapat ding sundin ng Diyos. At hindi niya pwedeng baliin. Hindi niya pwedeng baliin. Ibig sabihin, pag nakalagay dyan sa Biblia na pagpapalain ka niya, hindi niya babaliin yon. Pag nakalagay sa Biblia na ikaw ay pagagalingin niya, hindi niya babaliin yon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Jeremiah, binabantayan niya ang kanyang salita para gawin ito. Nahirap ba? Mukhang tahimik kayo ngayon. Ulitin ko ang batas o ang salita ng Diyos ay batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos o ang kautusan ng Diyos, ay kautusan din sa Kanya. God will never ever break His word. Kaya ibig sabihin po niyan, kung hindi niya sisirain at pasisinungalingan ang kanyang salita, ibig sabihin po nito, maaasahan natin ang kanyang salita na nakasulat. Amen! Bakit po? Sinabi niya yun eh. Sinabi niya. Hindi niya pwedeng sirain ito. Di ba may kasabihan nga tayo? Sabi na gano'n, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Indeed, ng salita ng Diyos, ito po'y utos ng hari. Pinapakilala ko kung sino itong hari. At hindi niya ito kailanman babaliin. Kaya nga po, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, yung mga pangako nito, kiniklaim natin. Bakit? Kasi hindi niya ito sisirain. Gusto ko pong panghawakan ninyo ang katotohanan ito. God will never, ever break His word. Kasi ito ay batas din sa Kanya na dapat niyang sundin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang hawak po ninyong yan ay kasunduan. God is a covenant-keeping God. God is a covenant-keeping God. At ang Biblia po, the covenant of God. Hello? Teacher po kasi ako eh. Next. But obviously, the most misinterpreted book is the Bible. Bakit po? If we're going to study the Bible is obviously about the king. Ang Biblia po ay tungkol po sa hari, sa kanyang kaharian, at sa kanyang mga anak. Ganun lang po kasimple ang Biblia. Ito po ay tungkol sa hari, ito po ay tungkol sa kanyang kaharian, at ito po ay tungkol sa kanyang mga anak. Kung ang Biblia po ay salita ng hari, that makes the Bible His constitution. A constitution of a government. Ang constitution po, diyan po nakalagay ang mga batas. We had our Philippine Constitution.
na pinangahawakan po, pinagtatanggol ng Supreme Court, na lahat ng batas na gagawin o ginagawa should be in accordance, no, sa saligang batas natin. Everything ilalagay po sa saligang batas, sa Constitution. Bakit po? Kasi ito ang pinakamataas, no, na batas na maaaring sundin ng lahat ng mamamayan. And the Bible is God's Constitution. Diyan po natin binabatay ang ating pong pananampalataya. Diyan natin binabatay ang kanyang pangako. Diyan natin binabatay ang uri ng pamumuhay natin. Everything in our life ay dapat po nakabase diyan sa salita ng ating Panginoon. So, kung titingnan po ninyo, babasahin ninyo ang Biblia, from cover to cover, it's all about the King. It's all about the King. And it's all about His kingdom. Ang nakalulungkot po kasi, every time we mention about kingdom, medyo hindi tayo masyadong aware dito. Bakit po? Kasi nahirati tayo sa tinatawag na democracy or democracy. No? Hindi natin masyadong maintindihan ng kingdom because we live in a democratic country, no? Which is called democracy. Bakit po? Kasi sa democracy, pag nagsalita ang marami, yun na. Sa kingdom po, pag nagsalita ang hari, batas na yun. Sa kingdom, ang hari ang nasusunod. Sa democracy, ang mga tao nasusunod. Pag marami sila, that's it. So makikita po natin that democracy is totally opposite sa kingdom. And that's the very reason why the Bible is very hard for us to understand. Kasi we have a democratic orientation pagdating po sa Biblia. Which is, ang totoo po nito, the Bible is not about democracy. It's about the kingdom. It's about the kingdom. And it's about us. It's about His children. Ang mensahe po noon ay para po sa ating mga anak ng Diyos. Para po sa Kanyang mga anak. So, nami-misinterpret natin ang Biblia kasi ang pananaw natin, we look at the Lord Jesus Christ as isang presidente. Pero hindi po eh. Bakit po? Ang salita po kasing Lord ay hindi po isang religious term uli. Ang Lord po is a legal term. Ang ibig ko sabihin nito ay owner. Owner. You remember? Nung si Jesus Christ po, nag-utos sa kanyang alagad bago po yung triumphal entry. Sabi niya nagano sa kanyang alagad, pumunta kayo sa bayan, pumasok kayo sa bayan, at pagpasok niya, makakakita kayo ng asno o yung tinatawag na, ano ba asno sa Ingles? Donkey. Makakakita kayo ng donkey. Ng donkey. Na asno na nakatali. Kalagan niya ito. At pagkatapos, pag may sumita sa inyo, anong sasabihin ninyo? The Lord needs it. The Lord needs it. Kailangan ng Panginoon. Kailangan ng owner. At alam niyo po yung salitang Lord na ganon, na yun, ay hanggang ngayon dala-dala natin sa ating kapanahunan. Even a democratic country like us, kaya meron tayong tinatawag na mga landlord. Kaya may mga landlord. Yung may-ari ng lupa. Ang tawag ko sa kanila ay landlord. Bagamat dumami po ang mga lord. Yeah, sabi ni Pastor Boy, may gambling lord. May drug lord. But the word Lord means owner. Owner. At alam niyo po ba na ang salita pong father ay hindi nangangahulugan na lalaki na may anak. Woohoo. Yun ang salita pong father, yung Abba, Father. Ang salita pong father, it doesn't necessarily mean na ang lalaki na may anak, kaya ang tawag sa kanya father. Ang salita pang father, ibig sabihin ay source. And God is introducing Himself as our Father.
Kaya po may panalangin po, pray like this, ang sabi ng Panginoon, Our Father, which art in heaven. Kaya ang sabi po doon, our source, who is not on earth, who is in heaven. Ibig sabihin, ang source natin, wala talaga dito. Ang hirap po nito, pag tayo po may pangangailangan, ang hinahanap natin. Yung may sombrero bang ganito dito, na nakamotor, kilala niyo yun? Sabi po, ang source natin, our Father, our source, who is in heaven, not on earth. Eh kaso, pag nangailangan tayo, ang source natin, dinahanap natin kaagad. Alin? Yung medyo singkit. O kaya yung mahaba ang balbas. O kaya yung mga nag-aalok na, DVD, gusto ko lalaki. Well, I'm introducing to you who God is at ang kanya pong salita. The most misinterpreted or misunderstood person in the Bible or sa ating kapanahonan is God. And the most misinterpreted book is the Bible. So, ang mensahe po ng Biblia is all about the King, His kingdom, His family. In fact, it is the expansion of His kingdom. Ang Biblia po ay tumutukoy tungkol sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. It's a kingdom expansion program na ang sinasabi po ng Biblia. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, okay, you pray like this, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Your will be done on earth. Your will be done on earth. Your will be done on earth as it is in heaven. The Bible is about the expansion program of God. Bakit po? Gusto niya na ang earth ay maging extension ng kanyang kaharian. I can tell you more about this. Siguro sa ibang pagkakataon, makakabalik pa. Malapit na. But I beg your apology. Violation ng 11th commandment. Alright? So it's about expansion program, the kingdom expansion program. It's about a kingdom that was lost, isang kaharian na nawala, a kingdom that was regained na nabawi, kaharian na binawi, at kaharian na darating. Yung po naman ng Biblia, kaharian na nawala, kaharian na binawi, at kaharian na darating. Yung po naman ng Biblia. Plain and simple. Pastor, bakit mo sinabing kingdom that was lost? Bakit mo sinabi na kingdom that was lost? Bakit nawala? Medyo tatalon ako ng konti. Ano ba binigay ng Diyos sa tao? What did God give man? What did God give man? Isa pa. Ano ba binigay ng Diyos sa tao? Now, para malaman natin ang purpose, from the very start, basahin natin. So, from the very beginning, nilatag ng Diyos ang kanyang layunin. God gave man something. Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28, sabi po ganito, And let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27, So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Male and female. Ulitin ko, male and female. Nothing in between. Male and female. Nothing in between. Male and female.
Nakuha niyo ako? That means to say, Adam is for Madam. Adam is for Madam. And Eve is for Steve. Plain and simple. Male and female created he, them. Pastor, di ba meron pang ginawang gitna? Ito lang po ang binabasa ko sa Biblia. Ano po? Pero doon muna tayo sa Biblia. Male and female created he, them. Verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion, over the fish of the sea, and over fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. What did God give man? Let me give you dalawa sa binigay ng Diyos. First, sabi niya, let us make man in our own image, in our own likeness. Ibig sabihin, let us make man according to our nature. Let us make man according to our nature. Gumawa tayo ng tao ayon sa kalikasan natin. If God is a spirit being, He created a spirit being called man. If God is a king, He created a spirit being called a king. Let us make man after our image, after our nature. Dadahanin ko po ito. At ang sabi niya, and let them have dominion. Dominion. Alam niyo po ang salitang dominion sa Hebrew grammar? The Old Testament is written or was written in Hebrew, and the New Testament was written in Greek. Ang salita pong dominion sa Hebrew ay malkut or mamlaka. Malkut or mamlaka. Na kung itatranslate po ang malkut o ang mamlaka sa English, ito po ay kingdom. So God gave man his nature and a kingdom. So from the very start, God gave man a kingdom. A kingdom that was lost. Bakit po? Because when sin entered the world, man turned over the kingdom doon po sa walang trabahong anghel na ang pangalan ay si Lucifer. Now, I'll be sharing with you a little glimpse ng inyong salvation. When man fell, man turned over the kingdom doon po sa demonyo, sa devil. And that makes the devil the ruler of this world. Kingdom that was lost. But then, pagdating po doon sa Genesis chapter 3, after that fall, after that incident, sabi ng Panginoon kay Lucifer, I'll be back. Babalikan kita. So, nangako ang Diyos, babawiin niya ang nawala. What God gave man is a kingdom. Balik tayo sa isang pan. What is a kingdom? This is the most unknown message in the church today. It is the kingdom of God. The most unknown message in the church today. We are very familiar about the grace of God. Familiar tayo sa tinatawag na last days. Familiar tayo sa tinatawag na rapture. Familiar tayo sa prayer. Ang dami nating alam sa church, pero pagdating po sa kingdom of God, parang hindi tayo masyadong marami napapakinggan namin sa gano'n. So, the kingdom of God is the most unknown message in the church. So, what is a kingdom?
Let me give a definition of the kingdom according to my mentor again, kay Dr. Miles Monroe. Sabi niya na gano'n, kingdom is the sovereign rulership and governing influence of a king over his territory or his domain, impacting it with his will, his intent, and purpose, producing a community of citizens expressing a culture reflecting the nature, the culture, the morality, the values, and the lifestyle of the king. So this is the kingdom. It is the sovereign rulership and governing influence of the king over his territory. Ibig sabihin, a kingdom is a king with a territory. So, if God is a king, siya ay gumawa din ng hari. At para maging hari, ang ginawa niya ito, gumawa siya ng teritoryo. Ang tawag ay earth. That's why, ang pinakahuling nilalang ng Diyos ay ang tao. Bakit po? Kasi, hindi siya pwedeng gumawa muna ang Diyos ng tao, and then wala siyang paghaharian. So, gumawa ang Diyos ng mga bagay dito sa mundong ito, and then, sa kanya nilagay ang hari. Hello. So, I don't want to go into details ng definition po ng kingdom natin, but alam ko kinokopya naman ninyo. So, God gave men a kingdom. And this kingdom was lost. Nawala ito eh. So, ang ginawa ng Diyos, binalikan niya ito. Kung titingnan natin, God never gave religion, but a government. Kailanman hindi nagbigay ang Diyos ng relihiyon, but a government. Isaiah chapter 9 verse 6. Titingnan natin Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po doon, for unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government, I am quoting from the King James Version Bible, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sabi niya, for unto us a child is born, unto us a son is given. I believe, the dalawang personalidad na pinag-usapan pa tayo dito. Merong ipinanganak at merong ibinigay. Ako po, I believe, a child is born, referring to Jesus. And a son is given, referring to Christ. Jesus Christ has a dual personality. Jesus Christ is 100% man and 100% God. Hindi po 50-50. He is 100% man and 100% God. Ang sabi, ibinigay ito. Pag Pasko po, normally, nababasa natin ang mga verses na ito pag Pasko. Because He is the God incarnate. He is the God incarnate. Unto us a child is born. Unto us a son is given. At kung titingnan po natin, ito pong anak na ito na binigay, ang dala-dala niya ay isang pamahalaan, hindi relihiyon. Sabi na ganun, and the government is upon his shoulder. Dala-dala niya ang pamahalaan. At ang sabi nga po sa verse 7 ito, wala na po doon eh. Kung titignan niyo Biblia niyo, sabi, and of the increase of his government, there shall be no end. And of the increase of his government, there shall be no end. So, ang dala-dala ni Jesus Christ is about the kingdom. Kung titignan po natin ang gospel, do you know the gospels in the Bible? Matthew, Mark, Luke, and John. Kala ko, Matthew, Mark, Luke, and Boy Divina ang huli. Pero hindi pala. It's about Matthew, Mark, Luke, and John. Kung babasahin po natin ang Matthew, Mark, Luke, and John, ang gospel, wala pong ibang tinuro si Jesus Christ kundi about the kingdom. Hello? Go back again to your Bible at basahin ninyo ang gospel. Walang ibang message, walang ibang preaching si Jesus Christ kundi kingdom. He never preached about Calvary. Jesus Christ never preached about His death.
Jesus Christ never preached about grace. Jesus Christ never preached about the last days, the end times. The message of Jesus Christ is about the kingdom. Ang nakalulungkot po dito, pardon me, we are preaching the gospel of Jesus Christ, but not the gospel that Jesus Christ preached. Tingnan natin ang Biblia. Ano nga ba mga tinuro ni Jesus Christ? Si Jesus po ay nagpabautismo kay John. At ang message ni John the Baptist ay hindi po baptism. It's about kingdom. The message of John the Baptist is about the kingdom, not about baptism. Pinangalanan natin siyang John the Baptist. Pero ang sigaw po ni John the Baptist ay, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nagpabautismo si Jesus Christ kay John the Baptist. Ang sigaw ni John the Baptist, Matthew chapter 3, verse 2, repent, for the kingdom of God is at hand. At kung babasahin ninyo, ang sigaw ni Jesus Christ, the first message, the first preaching ng ating Panginoong Kristo in Matthew chapter 4, verse 17, is the same, repent, for the kingdom of God is at hand. Narito na ang kaharian ng Diyos. Kung titignan po natin, doon po sa Matthew chapter 10, verse 7, ito po, kasi normally, sinasabi po natin, the Great Commission, no? Go ye into all the world. Go ye, you go. Pero may sinabi po ang Panginoon sa atin dito, Matthew chapter 10, verse 7, but as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. But as you go, preach. This is your message. The kingdom of heaven is at hand. Sabi po sa Luke chapter 4, verse 43, and he said unto them, I must preach. It's no longer there. It's in my back. Alright. Ang sabi sa Luke chapter 4, verse 43, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also. Matthew 4:43. Sabi niya, I must preach the kingdom. Ulitin ko I must preach. Jesus Christ is the one talking here. I must preach the kingdom of God to other cities also. Bakit? For therefore, I am sent. Dahil yun ang dahilan kung bakit ako pinadala dito. The kingdom message of Jesus Christ, it is as old as mankind. Nung nilikha pa lamang po ang tao, kaharian na po ang ibinigay ng Diyos. It is our pursuit in life. Sabi po dito, Matthew 6:33, seek ye first. It is the priority of Jesus. Bakit po priority of Jesus? Sabi niya, I must. Yung salita pong must, kailangan. May compulsion sa dito, kailangan kong ituro. And then, makikita natin, it is the only message that the devil doesn't want you to understand. Ayaw po ng demonyo, ng diablo, na maintindihan ninyo ang kaharian. Bakit po? Sa nakikita po natin dito, ito po, it is the only message na ninanakaw ng demonyo. Basahin niyo ang Matthew chapter 13:19. Lahat po, sige, pwede mag-let go, pero pagdating po sa message of kingdom, nanakawin niya ito. Because the devil doesn't want you to receive this message. And then, the message of the kingdom is the basis of His return. Babasahin po ninyo ang Matthew chapter 24, verse 14. Ang basihan po ng pagbabalik ng Panginoon ay hindi ang lindol, hindi ang giyera, hindi yung kaguluhan sa buong mundo, hindi mga pinaggagawa nila Bin Laden. Jesus Christ will never return on earth dahil may lindol, may bagyo, may mga iba't ibang uri ng dilubyo. No. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, Matthew chapter 24, sabi niya mangyayari ang lahat ng mga bagay nito. All these things will come to pass, but the end is not yet.
but the end is not yet. Bakit po? Ang sabi sa Matthew 24:14, pag ang mensahe, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay naipangaral sa buong mundo, ang sabi po doon, and then, the end will come. Don't look at me, look at your Bible. And then, the end will come. I believe it's not because I am a proponent of the kingdom of God. I believe that the message that will usher in the return of Jesus Christ is the preaching of His gospel, and that is the gospel of the kingdom. I'm not against grace. I'm not against the gospel of grace. I'm for it. I'm not against the preaching of the end times. Naniniwala po ako doon, sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos yun. Pero kung gusto po natin makabalik na kaagad dito sa mundo, bumaba ang ating Panginoon, the gospel of the kingdom must be preached. How long have we been preaching the gospel of salvation? And I believe that the gospel of the kingdom, the gospel or the message of Jesus Christ about the gospel of the kingdom is the only true message. Sabi po ng Luke chapter 16 verse 16, the law and the prophets were fulfilled until John. The law and the prophets were fulfilled until John. Let me give you a background of this. Ang Old Testament po ay binubuo ng kautusan at mga propeta. And then, bago po pumasok sa eksena si Jesus Christ, pumasok po muna sa eksena si John the Baptist. Siya po ang forerunner. Ang sabi ng Panginoon dito sa Luke 16:16, the law and the prophets, the Old Testament, at tinuturo about the law and the prophets, were fulfilled until John the Baptist. At ang sabi po doon, and then, the kingdom is preached. Naalala niyo yung tinatawag sa, may nakon sa Bible natin, yung Mount of Transfiguration, na kung saan nung si Jesus, kasama niya ang kanyang mga, ilan lang sa kanyang mga apostol, sa kanyang disciple, dinala niya doon sa bundok, at doon nanalangin siya, nakatulog yung kanyang mga alagad, at pagkatapos ang sabi ng Biblia, nag-appear. Sino? Si Moses at si Elijah. Lumabas doon sa eksena, si Moses at si Elijah, na para ba nagkakaroon sila ng conference. And I believe, isang conference ito. Bakit po? Moses represents the law. Elijah represents the prophets. Parang sinasabi niya na Jesus na ganito, thank you, Moses, for introducing to us the law. Nakita ng mga tao ang nais ng Diyos. Thank you, Elijah, no? Pagkat ipinakita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa mga prophets. At sabi na ganon, okay, thank you very much. And then they disappear. Sabi ng mga ng Biblia, ang nakita lang ng mga alagad, si Jesus, and they saw only Jesus. So, the law and the prophets were fulfilled until John. And then here comes the preacher of the kingdom. That is Jesus Christ. Ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Bakit naparito si Jesus Christ? Jesus Christ came here on earth. Nakakalungkot po kasi kung minsan pinagtatawanan po tayong mga born again. Pinagtatawanan tayong mga born again. Sabi na gano'n, tanggapin mo lang si Jesus Christ, saved ka na. Hindi
ba nakakikita? Ba't napakadali yata ng salvation natin? Hindi po makapaniwala ang ibang relihiyon na in order for you to be saved, para ikaw po ay maligtas, all you have to do is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya sabi nila, save ka na kagad nun? Minsan po, hindi natin may paliwanag kung minsan. Bakit? Bakit ganun lang kadali? Pero ang tanong din po ay, bakit ba kailangan mamatay ni Jesus? Why did Jesus have to die? Bakit siya naparito? Anong dahilan kung bakit siya naparito? And this is one message na na-miss ng church. And this is one message na na-miss ng church. Itong dahilan kung bakit naparito at namatay si Jesucristo. Ang katwiran po natin, ang sagot natin, He died to save us from our sins. Namatay siya para tayo iligtas sa ating kasalanan. Namatay siya para tayo ay dalhin sa langit. Ano pa? Naparito siya para tayo ay huwag mapahamak. Lahat po yung tama. But we may be missing the point. Why did Jesus have to die? And what's the missing point? Totoo na namatay si Jesus para sa ating kasalanan. It is true na namatay si Jesus para tayo tubusin sa ating kasalanan. Totoo na namatay si Jesus para tayo ay maligtas. Totoo na namatay si Jesus para tayo ay maibalik niya sa kaluwalhatian. And this is the point. We miss this point na bakit namatay si Jesus? And this is for you to be restored back to your original position. Para ibalik ka sa original mong posisyon bilang anak ng Diyos at bilang hari ng mundong ito. Alam niyo ba nung nagkasala si Adan, nawala ang kontrol niya sa lahat ng bagay na dapat ay may kontrol siya? Remember, when God created Adam, when God created man, sumusunod sa kanya ang lahat. Binibigyan niya ng pangalan. Sabi na ko sa malaking hayop nito, elepante ka. Nakita niya gumagapang na kumangagat, masakit. Ang tawag sa'yo, langgam. Nakita niya isang hayop na lumalakad. Ang tawag sa'yo, mamoy. Ikaw, maka. Ikaw, manok. He has the control sa lahat. Adam or man has the control over everything. Bakit? Ang sabi ng Diyos, let them have dominion. Pabayaan mo sila. Let them have dominion. So ano man ang tawagin ni Adan sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, yun na yun. But when man fell into sin, he turned over the control and the kingdom to Satan. Ibinigay niya ang control. That means to say, mula noon, ang tao, wala na siyang control sa kanyang sarili. Wala na siyang control sa mga pangyayari sa buhay niya. And this is the very reason kung bakit may mga tao ngayon nagmamagaling, naghahari-harian. Because at the back of our mind, we want to gain that control again. Wala na po tayong control ngayon sa mga hayop. Yung mga aso, tumatahol na sa atin. Hindi dahil mahilig kang kumain ng aso. Hindi na nila nakikita ang pagiging hari ng tao. Ang sabi ng Biblia, even the nature, they are groaning. Hindi na nila makita kung asan yung hari nila. Kaya ang hayop galit na sa tao. Ang tao takot na sa hayop. We've lost control over our circumstances. And Jesus Christ came here to show us how to have control again over our circumstances. Ipinakita ni Jesus Christ. Paano?
Sina Pedro ay nangingisda. Sabi nila na ganon, Lord, walang huli. We caught nothing. We have toiled all night. Nagpagal kami magdamag, walang huli. At sabi mo ng Panginoon sa kanya, ihulog ninyo sa kabilang banda ang lambot ninyo. Sabi na ganon, siguro nila Pedro, Lord, tanghaling tapat. Walang isda sa tanghaling tapat. But nevertheless, because you said so, sabi ng nila sa Panginoon, they cast down their nets. And then, the Lord commanded the fish, punta dun. Imagine, at midday, mahakot sila ng banye-banyera at tunit-niladang isda. Bakit? Because the Lord is showing to them how to have control over circumstances. Naalala ninyo, si Jesus nagugutom. Pumunta siya sa isang puno, sa puno ng, ano yan? Fig tree. Puno ng, sa Tagalog ng fig. Igos. Sa puno ng igos. Tingin si Jesus, sabi na ganon, lalaroy, lalaroy, laroy. Walang nakita, puro dahon. Sabi na ganon, wala kang kinabang. And then what happened to the fig tree? It withered. Nangunutoy. Bakit? Yung Creator, yung Lord, may pangangailangan at wala siyang maibigay. Wala siyang silbi. Patay. You remember? Nung sila ay naglalayag, bigla nagkaroon ng matinding bagyo sa gitna ng dagat. Tulog na tulog si Jesus. Ano yung sinasabi ng mga veteranong, mga fishermen? Lord! Ang lakas ng ulan! Ang laki ng alon! Ang lakas ng ihip ng angin! Kapampangan ng angin! Ginising na si Jesus. Sabi niya, Lord, don't you care? We're about to be drowned. Mamamatay tayo. Malulunod na tayo. And then here comes Jesus Christ. Pinaganon. Pagkaroon nga ng kapayapaan, sa salita natin, manahimik kayo! And then suddenly, nagkaroon ng kapayapaan. Kumalma ang dagat. Kumalma ang init ng hangin. Ito sabi nila, anong klaseng tao ito? Na maging ang hangin, ang ulan, ang dagat, sumusunod sa kanya. Jesus Christ is showing them how to have control over their circumstances. Bakit? Yun ang nawala sa atin. Nawalan tayo ng control sa pangyayari sa buhay natin. Because we've lost the kingdom. Jesus Christ came here to restore back to you what Adam lost. Amen? This is the message of the kingdom. To restore you back to your original position. That is the message of the kingdom. Hindi para lang ikaw ay wag mahulog sa impyerno, wag mapahamak, pumunta ka ng langit, hallelujah, praise the Lord. No! Jesus Christ came here and had to die to restore you back para ibalik ka sa iyong original position. This is the message of the kingdom. Ang tanong, gutom na kayo? Nakita ko po kasi pasado 12:00 na.
Doon po sa pinanggalingan kong relihiyon, nag-uumpisa po kami mula 2:00 ng hapon, mula 2:00 hanggang kalooban ng Diyos. Ang tanong po, how can I enter into this kingdom? Paano ako papasok dito? And this is the question, this was the question of Nicodemus in John chapter 3. In John chapter 3 from verse 3 hanggang verse 7, ang sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi niyo, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang sabi ng Panginoon in verse 7, you must be born again. You want to enter the kingdom of God? You must be born again. Jesus Christ is not the kingdom, but He is the door. So, para makapasok ka sa kaharian, dadaan ka sa pinto. And you need to go through Jesus Christ. He's the King of Kings, and He's the Lord of Lords. You must be born again. Shall we bow our heads and close our eyes? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa araw pong ito, we just had a glimpse, an introduction, basic of what the kingdom of God is. And I pray, Father God, na habang natututunan namin and as we go back to your word, to the Bible, hayaan mo, Panginoon, na ipahayag mo sa amin ang aming katayuan sa iyong kaharian. I pray, Father, that all of us here will truly experience that born-again experience. And not only being born again, ngunit kami, Panginoon, ay maging citizen of the kingdom. Hallelujah. May I invite everybody to please stand. Hallelujah. And let us sing this song. Jesus, God's righteousness redeemed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Redemption's sacrifice, now glorified, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom's rule, of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness redeemed. Thank you, Father God. Father, we ask Thee that Your kingdom come. Lord, we cannot postpone Your kingdom coming in our lives. Hindi na po namin, Panginoon, pwede pang ipagpaliban ang pagdating ng Iyong kaharian sa aming pong buhay. The kingdom
of God is a present reality. It is not a future event. It is not a historic past. It is a present reality. We must be ruled by God, and we must receive that kingdom now in our lives. Father, we ask Thee that You rule over us. You rule our nation. You rule our family. You rule over all, Panginoon, sa aming pong buhay nito. So we thank You, Father, sapagkat alam po namin, Panginoon, that as we continue to study Your Word, You will continue to reveal Yourself to us. And as we look at the Bible, You will unfold many things, Panginoon, tungkol po sa Iyong kaharian. Lord, hayaan Mo po na ang bawat isa sa amin ngayon dito, let us all be poor in spirit for us to be able to receive the message of the kingdom. So I pray, Father, that You will continue to touch the lives of each and every one of us here today. And I pray, Father God, that the Holy Spirit, the governor, the administrator of the kingdom, will continue to open the eyes of our understanding, that He will continue to give us wisdom, and that He will continue to show us the beautiful things in the Bible concerning Your kingdom. So, Father, rule over us. You are our King. You are our Lord. We thank You, Father, for what You're about to do in our lives. We thank You, Lord. We give You praise. In Jesus' name, this we pray. Amen. Thank You so much. God bless us all. Oh God, You've been so good to me. You came and found this orphan and You brought me right into Your family. Oh yeah. Oh God, You've been so good to me. You threw away my past and You never count my sins against me. No.